Sabay-sabay na isinagawa kaninang umaga ang pamamahagi ng 5,000 pesos na ayuda sa mga tricycle driver sa buong Metro Manila. Ang tulong pinansyal ay mula sa Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS program ng Department of Social Welfare and Development bilang tugon sa epekto ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo dahil sa patuloy na tensyon sa Middle East. Sa Santa Mesa, Maynila, na isa sa 37 payout sites ng DSWD, pinangunahan ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. ang payout para sa mga trike driver na bahagi ng target na 139,000 beneficiaries sa buong Kamaynilaan. Nagsimula ngayon today para sa lahat ng mga tinamaan, lalo na yung mga transport workers, kayo mga tricycle driver, pati yung lahat ng nagpapasada, lahat sa mga transport sector ay bibigyan namin ng tulong para naman may kaunting pampahabol dun sa pagtaas ng presyo. Alam ko kailangan ninyo yan para kahit papaano meron pa rin kayong kinikita. Isa si Nelson sa mga tricycle driver na maagang pumila para makakuha ng ayuda sa Santa Mesa. Anya malaking tulong ang 5,000 piso sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng gasolina. Malaking tulong na po sa aming pamilya. Gagamitin po namin sa pang-araw-araw. Isa po sa gasolina po namin sa aming tricycle. Sapat na po siguro to, ma'am, habang tumataas yung presyo ng gasolina po. Si Richard, ramdam na rin ang pagtaas ng presyo ng gasolina na anyay direktang nakakaapekto sa kanyang kita sa pamamasada. Ang 1,000 kinikita hindi na sapat eh. Talagang kailangan natin. Malaki ang impact nyo. Siyempre, nabawasan yung laki ng nabawas sa kita. Kasi ngayon, ang kita namin, dati nasa 800, ngayon halos bumaba sa 800. Para naman kay Tatay Vicente, malaking tulong ang natanggap na ayuda at anya mahalaga na napapansin ang kalagayan ng mga tsuper sa gitna ng pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Ay malaking tulong po ito sa amin lalo ngayon na nagtaas po yung gasolina. Malaking tulong po sa aming pamilya to. Kaya maraming salamat po sa ating Pangulong Ferdinand Marcos. Napansin kami. Sa ngayon, nasa higit 1,000 mga tricycle driver ang nandito ngayon at isa sa kanilang ipinagpapasalamat yung magaan na proseso sa pagkuha ng ayuda dahil pinasimple yung mga kinakailangang requirements na dapat nilang ipresenta para makakuha agad ng 5,000 pisong ayuda. Sunod na rin sa utos ng ating Pangulo, pinabilis ang proseso. Ang hihingiin na lang, ang titignan na lang, driver's license and photocopy ng driver's license. Wala na maraming tanong, wala na maraming requirements. Ipinaliwanag naman ni Secretary Gatchalian kung bakit naunang bigyan ng ayuda ang mga tricycle drivers. Kaya inuna natin yung mga tricycle drivers ng Metro Manila kasi una, napakarami nila compared sa ibang sektor. Pangalawa, sila yung lahat naman apektado nitong pagtaas ng presyo ng petrolyo, pero sila yung talagang nararamdaman agad-agad kasi maliit yung kanilang kinikita. Habang target namang isunod sa susunod na linggo ang jeepney at TNVS drivers bago ilarga ang pamamahagi ng ayuda sa mga probinsya pagkatapos ng Holy Week. Kasabay nito, naghahanda na rin ang Department of Transportation sa mas malawak na tulong para sa transport sector. The fuel subsidy, if we can get the NCA po ngayong linggo, may assurance na rin po ako from Secretary Toledo, no? We can start the rolling out ng ating fuel subsidy by last week of March of this year po. Sisimulan natin ang pagbibigay ng subsidiya pagdating sa ating mga bus operators, no? Kasi po hindi po sila naisama dito ngayon sa ating AICS, and this will be a nationwide program also. Lahat naman po ng ating mga transport modes mabibigyan, no? Ang ating mga bus operators and drivers, andyan din po yung mga jeepney operators, kasama mga taxi, kasama yung mga school services. Ang rule of thumb po namin ngayon, basta po kayo ay regulated ng LTFRB, kailangan masama kayo sa fuel subsidy program. Kung kayo naman ay hindi regulated, mabibigyan pa rin po kayo. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority.